sino pa, involved din sa mga impeachment ni Era, nagkakaisa na sila. At ngayon pa man, as we speak, they're already ready the impeachment complaint against the President himself. For I think, yung sa huling meeting na natingnan ko, ay siyang na impeachable offenses na kasumpulan. Yun na po mga kaibigan, di ba sinabi natin dati na pag after ng election na meron na talaga mga taong o mga grupo na mabibuild up ng mga cases laban kay BBM. Yun na nga mga kaibigan, sinasabi na nga ni Kaado mga kaibigan na meron na pong nagpa-file ng impeachment. Nag-arrange na, inahanda na mga dokumento. Saka sinabi na nga niya, merong anim? Kaya mga kaibigan, ito na po ating sinasabi, abang-abang na mapangyari after ng eleksyon. Bueno, bago tayo magpatuloy sa ating video mga kaibigan, ay sa hindi pa nakasubscribe na aking channel, ay huwag po kalimutan mag-like, share, mag-comment, and subscribe. Ayan po, para naman maging masaya naman ako, diba? Ayan po. Yan nga po, yung pag-usapan ng impeachment at the same time mga kaibigan, mayroon pong sinabi si elect o na-proclaim na ang bago nating senador, si Rodante Marcoleta. Ano po ba ang sinasabi ni Rodante Marcoleta mga kaibigan? Sinasabi niya dyan na baka daw hindi na matuloy ang impeachment laban kay BP Sara. Oo, narinig mo ako. Baka nga daw hindi matuloy. Ito, pakinggan natin si Rodante o Senator Rodante Marcoleta. Ito po. Alam mo, ito dapat na mabigyan ng din sa rin, maintindihan nila na walang patutunguhan yung mag-aaway-aaway. Yan ang gusto kong bigyan ng din. Sa una pa lang na pagkakataon siguro na pag-usapan namin ng impeachment. Kapag dating sa 20th Senate halimbawa, magkakaroon na dyan ng diskusyon. Magkakaroon dyan ng debate, palagay ko hindi ko alam kung paano lang ilalaban. Naku po, yun na nga po sinabi ni Rodante Marcoleta mga kaibigan. Baka nga po magkaroon pa ng pagdidebate. Pagdidebatihan pa kung yung ginawan lang impeachment sa 19th Congress ay ipagpatuloy sa 20th Congress. Oo, bago magkaroon ng pinali para ihain ito sa Senado at magkaroon talaga ng impeachment trial. So in other words, marami pang mga abogado or mga senador dyan. Senador pala. Sorry na, may mali ako mga kaibigan kasi uncut po tayo ngayon. We are in Truth or Lies TV reaction uncut. Wala po itong edit, mali, tama, itatama natin, okay? So yun na nga, sabi ni Rodante Marcoleta mga kaibigan, pagdidibatihan muna kung i-adapt ba ang impeachment in 20th Congress or hindi. Ayan po. If ever naman hindi ma-adapt or gagawa ulit ng panibagong impeachment, syempre, meron niyang 1-year ban, di ba? Oh. Kaya ngayon, parang anong nangyayari mga kaibigan? Parang mahirap. Kung if ever matuloy ang impeachment kay BP Sara, kung nakita niyo yung video ko kahapon regarding sa mga posibleng maging allies na senador ni BP Sara, ayan po, nakikita natin doon, merong 12 na posibleng maging kakampi ni BP. At the same time, meron pang 5 senador na 50-50 na magiging kakampi ba o hindi. Ayan po. Kung hindi nyo napanood yan, tingnan nyo po bukas, okay? Tingnan nyo, tingnan nyo po yung video kong in-upload bukas. Ayan. Sorry po, may mali po tayo. Yun na nga po, uncut po to. Walang cut. Pag may mali, maririnig nyo talaga. Hindi ko ika-cut. Itatama na lang, okay? So, pagpatuloy natin sinasabi ni Rodante Marcoleta mga kaibigan. Ang impeachment na isinulong ng 19th Congress ay parang gano'n na lamang, itutuloy mo na lamang sa 20th Congress ng walang kaukulang mga batas. Nako po. Na maaaring mapagsaligan. Dito lang ay gusto ko nang tapusin. Dito lang kailangan na nating pagtalunan. Dapat mo bang i-turn over sa 20th Congress yung ginawa ng 19th Congress? Yan ang issue dyan eh. Ayan po. Yun ang nga po sinabi ni Rodante Marcoleta. Okay, let's go for the next video mga kaibigan.
Ito po. Maganda rito pakinggan. Yan po. Si Atty. Lambino, and at the same time si former Senator Nicky Cositi. Ngayon, pakinggan po natin ng mga sinasabi. Here we go. Yes, the elections I would consider wild. The results are also wild. Ayan po, sinabi po ni former Senator Nicky Costing na ang resulta ng eleksyon ay very wild. Bakit nga very wild? Oo nga naman. Biruin mo, wala sa survey, naging top 2. Pumasok. Di ba? Ay, papatuloy natin. It's surprising. That's quite surprising. But many lessons have been learned. There are some doubts that have arisen from the last elections. I believe the reports have it that we have 16 million overvotes. My God! Ayan po. Yan po, mga kaibigan, sa video ito, pag-uusapan natin kung ano implication ng 16 point something ek overvote. In other words, guys, mga nagboto, 16.8 million na mga botante na hindi na-count yung boto nila. In other words, na-deduct. Oo. So, ano implication yan? Mamaya, i-explain ko, patatapusin na natin ang video mga kaibigan na i-explain ko kung what if yung 16 million na overvote ay naging hindi siya na void. Okay? Tuloy natin. Were not counted. Sila na overvote, hindi na nila. Well, we already mentioned the overrules for the 16 million votes that were not counted for the specific decisions where overrules happened. This is the reason why I asked the opponent in the previous press conference about 4 days ago that please take a look at this. The statistics, this overall report of 16 based on the records. Ayan po. 16.8 something overvote. Magdidikay tayo ng senaryo mga kaibigan. What if yung 16.8 million na overvotes ay lahat yon ay mga DDS voters? What if Or ipapalagay natin 70% doon sa mga overvote na yon ay DDS voters. Tapos, yung mga boto na yon ating i-add. Okay? Sino ba yung mga Duterte na hindi nananalo? Okay. Namely, Atty. Vic Rodriguez, Pastor Apollo Quiboloy, Atty. Jimmy Bondok, Atty. J.B. Hinlo, then Dr. Mata. Sino pa ba? Basta. If ever, itong bibigay ko sinayo sa inyo. Okay, komento kung what if Okay, ganito mangyayari dyan. What if yung overvote na yon ay hindi naging overvote at yung boto na yun na nasayang napunta talaga mismo sa ating mga senador na Duterte na hindi nanalo? Well, anong masasabi nyo? Pasok sila, di ba? Mananalo sila, guys. 16.8 something million votes yan. Pwede magpanalo ng isang senador ang nasayang. Oh, in other words, 16.8 million voters. Hindi naman pwedeng isa may boto, di ba? Ipagpalagay natin lahat, ang 16.8, ipansak natin sa mga Duterte na hindi nanalo. O, di ba pasok sila? Oh. Assuming lang po ito mga kaibigan na, assuming lang what if yung 16.8, merong 70% doon DDS na voters at yung boto na yon ay hindi na void at napunta sa ating mga tumatakbong senador sa Duterte. Kung nangyari yun mga kaibigan, idipasok sana ang Duterte, di ba? Di ba? Try to think of it, guys. Kung hindi na void yun, pasok sila. Ayan po, paki-comment po mga kaibigan. What if kung yung void na 16.8 na overvote ay kahit 70% na voters nandoon ay mga DDS voters,
Mananalo kaya lahat ang Duterte? Pasok kaya sila lahat, guys? Ayan po, paki-comment po sa ating comment section, sa ating mga valid na mga viewers yan sa ating video. Okay, so pagpatuloy natin video, guys, ito po. I got the video from the government website, and it's really a big surprise, skyrocketing. Whereas in previous elections, they almost were less than 2 million, less than 1 million. Yet, why this thing happened using this technology? After that, the second part will be more about international relations. Because we are both here, Malindi and I, we are both positive for maintaining independent foreign policy of the Philippines. We should not be an enemy of any country in the world. We should be friends to everyone without putting the Philippines on the side of a particular power, because that would be detrimental to the interest of our nation. The last election, ginamit po yung issue sa akin in particular. I was singled out na mag-iboto yan silang Pino, mag-iboto yung mga ibang kandidato. Kilala ko yan. Kilala ko kung sino senador yan, yung pag pro-China, huwag niyong iboto. Kung mananalo yung pro-China, huwag niyo ko iboto. Ganun. Alam niyo kung sino yan? Alam niyo mga tol kung sino yung tol? Kilala niyo ba yon? Yung, ang issue niya is, mga pro-China ang Duterte. Ayan. Kung iboto daw niyo ang pro-China, huwag daw siya iboto. Ayun, hindi nga siya binoto, mga kaibigan. Ayan po. Pasensya na po. Nag-aaway po yung pusa ko. Okay? Kasi uncut po to. Wala po tong cut-cut, mga kaibigan. Yun nga, nag-aaway ng ating cut-cut, mga pusa. At patuloy natin ang video. Is this your Congress na pinagmamalaki natin? Dapat yung nangyari ang mga kinailang dito na sinabi, kumuha pa kayo yan, nakukuha China yan, ubusin tayo ng China, lalamunin tayo ng China. Sino nila mo? Sinong nilamon? Ayun. Puro pro-China. Ayan, natalo. Sabi niya, wag daw siya iboto pag, suportahan daw ng mga pro-China. Ayun, hindi nga siya binoto, mga kaibigan. Ayan po, maganda po. Magandang hapon sa lahat. Ayan po, pasensya na po kayo sa aking mga pusa, mga kaibigan. Uncut po itong video natin. Kaya kung ano-ano maririnig nyo. May mali marinig nyo talaga yan, mga kaibigan. Hindi po natin nayakat. Ang importante, narinig nyo yung video natin dyan. Ayan na nga po. Himay-himayan natin ulit. Meron pong mga grupong magpaplanong mag-file ng impeachment laban kang BBM. Ayan po, mga kaibigan. At the same time, sabi kanina ni Senator Rodante Marcoleta na posibleng bakang hindi matuloy ang impeachment laban kay VP Sara. Hopefully, para para yung ating mga senador, makapokus na sa mga deal nila, hindi na sa impeachment, di ba, mga kaibigan? Kaya I'm hoping po, nag-enjoy po kayo sa ating video na uncut. May mga mali-mali, may nakakatawa, may narinig yung mga pusa. But anyway, sa mga bagong pasok sa ating channel dyan, huwag niyo naman pong kalimutan mag-like, mag-subscribe, mga kaibigan. Para kunting tulong lang po sa ating channel para magpatuloy po tayo at hindi po tayo panghinaan ng loob. Okay? Salamat, mga kaibigan, sa pagtangkilik na aking channel, sa mga nag-subscribe dyan at sa aking mga members din. Salamat. Sa mga iba dyan na gustong sumali sa ating community, pakaklik lang po ng join button dyan. Ayan po, mga kaibigan. Salamat. See you po in the next video. Thank you.